Good morning mga kapatid, magandang umaga. Muli, samahan niyo po muli ako sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. At ngayon po ay araw ng linggo, alas 6 ng umaga. At bago po tayo magsimula mga kapatid, samahan niyo po muna ako sa isang maiksing panalangin. Ama namin Panginoon, tunay nga Panginoon ang iyong kadakilaan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig sa bawat isa. Lord, maraming salamat po. Maraming salamat Panginoon sa umaga 2 years. So blessed Panginoon at sa isang panibagong araw, sa isang panibagong buhay, sa isang panibagong kalakasan. Maraming salamat Panginoon na tunay Panginoon ang iyong pag-guide sa bawat isa sa magdamag. At Lord, maraming salamat din sa araw na ito. At we are so blessed na ngayong araw na ito, sama-sama po kami uli makapag-aaral ng iyong mga salita. Lord, ang bawat sa Panginoon ay puspusin mo ng iyong Holy Spirit, na bigyan ng knowledge and wisdom, na maunawaan Panginoon ng iyong mensahe. Maunawaan namin Panginoon ang ano po ang inyong nais may parating sa bawat isa. And Lord, maraming salamat din po sa buhay ng mga tagapakinig, mga nakikinig sa kanilang mga tahanan. Lord, patuloy po silang i-bless, kayo din ang kanilang buong sambahayan. Lahat ng ito Panginoon ay muli na taas namin na pagkapasalamat sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Yan. Magandang umaga muli mga kapatid. At ngayong umaga ito, araw ng linggo, sama-sama tayo muli sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At yan. Ang ating pong teksto ay mababasa po natin sa aklat ng Mateo. Mateo chapter 16 verse 26 hanggang 27. Ang sabi po ay, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyo'y gagantimpala niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Purihin ng Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. At tayong lahat ngayon mga kapatid ay nasa bakasyon. Yan. Bakasyon sa loob ng tahanan. Last February, yan, March, nagkaplano na tayo kung ano yung gagawin natin sa summer. So, kanya-kanyang plano na yan kung saan pupunta, saan magbabakasyon. So, pag summer, madalas pag nagbabakasyon, madalas ang naisip natin ay maligo sa dagat. Di ba mga kapatid, maligo sa dagat, mag-swimming. Pagbakasyon. Pero bakasyon pa rin tayo ngayon sa loob ng tahanan lang, sa loob ng bahay. At gano'n na pagka summer, yun, para parehas ang isip ng karamihan ng mga tao na kung bakasyon, ayan, mag-swimming, magtampisaw sa dagat. 'Di ba? Maglaro yung mga bata, maglaro sa buhanginan. Gusto ng mga bata yan. At ngayong umagang ito mga kapatid ay isang kapating pag-aaral sa salita ng Panginoon ay meron tayong kailangang matutunan. Yan. At ako po may i-share at ito po tungkol sa dalawang builders o architect na kanilang mga kastilyo. So yung isang batang paslit na lalaki
tabing dagat. Yung isa naman, isang matandang lalaki sa kanyang opisina. So, start tayo dun sa may batang lalaki na nasa tabing dagat. Speaking of summer, yan. Itong batang lalaking ito nasa tabing dagat. Nakaluhod siya, nag-iipon ng buhangin. So, dala niya yung plastic na pala at hinuhukay yung buhangin, iniipon. At nilalagay niya doon sa may isang timba. So, tapos ay natambak niya itong buhangin na to sa kanyang ginagawang sandcastle. At tuwa yung paslit na arkitekto. Talagang pinagbubuti niya yung kanyang sandcastle. Kastil yung buhangin. Talagang buong tanghali siya ay naggagawa. Nagtatrabaho, nagpapawis, nagpapakahirap. Talagang pinapatibay niya yung mga paligid o yung mga walls ng kanyang kastilyo o ng kanyang sandcastle. Tapos kinikinis niya yung mga daan para maganda talagang tingnan. At gagawin niya kunyari mga bantay yung mga takip na soft drinks. Tapos yung mga popsicle stick ginagawa niya parang tulay. Yan. Isang napakagandang sandcastle o kastilyong buhangin yun natapos niya. At sa kabilang banda naman, ito namang isang lalaki na nasa syudad, isang matraffic, magulo, maingay, isang lalaki sa kanyang opisina at kinakausap niya yung kanyang mga tauhan. Kinakausap niya at yung kanyang isang kamay may hawak ng cellphone o may kausap siya. Yung isang kamay nasa keyboard ng computer niya. So nagka-type siya. Multitasking talaga. At habang nagka-type siya, lumalabas dun sa screen ng kanyang computer yung mga numero. At habang nakikita niya lumalabas yung mga numero, napapangiti siya. Natutuwa siya sa kanya nakikita. At yung mga numero na yun ay kasiguraduhan na ang kita niya talaga ay maganda. So maganda yung business baga. At alam niyo itong lalaki na ito ay buong buhay na siya ay nagtatrabaho. Talagang yung mga problema sa office niya talagang pinaplansya niya, pinaplano niya na maayos, inaayos niya yung mga gusot. At sa huli, isang magandang bahay ang kanyang may tatayo. Alam mo, mansion to. Sa atin isang maliit lang, okay na. Pero sa kanya talagang maganda. Kasi talagang pinagpapagura niya talaga to, pinagkatrabahuan niya Talagang siguro malaking bahay ito, magandang mansyon. At pinatayo niya para sa sarili niya, para sa pamilya. At ito may turing na isang kastilyo rin. So meron tayo ngayong dalawang builders. Yung bata at yung matanda. Dalawang architect at dalawa ring kastilyo. Marami silang pagkakapareho. Makikita nila na talagang itong kastilyo na kanilang pinagaganda, pinagbubuti. Pareho silang walang kapaguran. Pareho silang matyaga. Pareho silang determinado. 'Di ba? Na matapos mapaganda kani-kanilang mga kastilyo. At sa huli, mga kapatid, yung parehas na kastilyo na yun ay babagsak. At sa pagbagsak ng kani-kanilang kastilyo, dito magkakaroon ng kaibahan. Dahil yung paslit, yung batang lalaki sa dalampasigan, makikita niya yung wakas ng kanyang kastilyo. Pero yung matanda, pinipilit niya namang talikuran o talikdan ang wakas. Pinapanood ng bata habang yung araw ay pababa. So magdadapit hapon. At
isa-isang alon yung lumalapit at humahampas sa kanyang kastilyong ginawa sa kanyang sandcastle. Talagang unti-unting natutunaw o nag-iiba yung kanyang kastilyo, at bawat alon, mga kapatid, na humahampas sa kanyang sa kastilyong ginawa ng bata ay palaki ng palaki kaysa sa mga nauunang alon. Ngunit ang paslit ay hindi nababahala, hindi siya nag-aalala, hindi siya nagugulat. Buong araw ang alon ay nagpapaalala sa kanya na ang wakas ay hindi mapipigilan. Alam niya ang sikreto ng pagtaas ng dagat. Ito ay darating at dadalhin ng kanyang kastilyo sa ilalim ng tubig dagat. Ang matanda sa kabilang banda ay hindi alam ang sikreto. Dapat sana siya ay kagaya ng bata na napapaligiran ng maraming pagpapaalala gaya ng alon. At ang mga alon na iyon ay paalala. Araw at gabi ay dumaraan at umaakyat. Bumaba ang mga buwan at bituin. Ang panahon ay lumilipas. Ang mga bata noon, ngayon matanda na. Ang mga magulang mo malalakas noon, ngayon mahina na. At ikaw, kapatid, hindi ba paslit ka lang noon na naglalarusdaan ng habulan? Gaano ka nakalaki ngayon? Ang bawat pagtaas ng araw at kanyang pagbaba ay bumubulong sa atin, kukuhanin ng panahon ang ating kastilyo. And so, ang batang paslit sa dalampasigan ay nakahanda. Ngunit yung matanda ay hindi. At ang isa ay payapa, at habang ang isa ay di matahimik, di mapakali. Habang lumalapit ang mga alon, ang paslit ay napapatalon. Sabay pa palakpak eh. Walang lungkot, walang takot. Alam niyang ito ay darating. Ito ang kanyang inaasahan. At hindi rin siya nabibigla. At pag dumating yung huling alon, malaking alon na mapapabagsak ng kanyang nilikhang sandcastle, ihigupin ito sa kailaliman ng tubig. Siya ay ngingiti. Dadamputin ang kanyang gamit, hahawak sa kamay ng kanyang ama at uuwi. Ang matanda sa kabilang banda ay hindi ganong katalino. Habang ang alon ng panahon ay parating sa kanyang kastilyo, siya ay manginginig sa takot. Ihaharang niya kanyang sarili upang protektahan ng kastilyo ng buhay na siya mismo ang nagtayo. Basa sa maalat na tubig at nanginginig sa lamig at umaangil sa pagdating ng alon. At sasabihin niya, akin ang kastilyong ito. Na para bang naghahamon sa mga bukang bibig ng alon ng dagat. Hindi kailangan sumagot ang dagat. Wala siyang dapat ipaliwanag. Wala siyang utang sa lalaki. At alam naman nila pareho kung sino ang tunay na may-ari ng buhangin. Sa bandang huli, ang tubig ay tataas. At hindi na kaya pang protektahan ng lalaki ang kanyang maliit na imperyo, yung kastilyo o yung kanyang kastilyo tinayo. Nasa loob ng ilang saglit ay nababalot at natatakpan ng alon ng dagat. Pagkatapos iyon ay guguho ang kanyang mga kastilyo ng tagumpay sa buhay ay nawala sa isang kisap mata. At ang lalaki ay naiwang nakaluhod, hawak ang kanyang palad, ang mga naiwang putik ng kahapon. Kung alam lang niya, kung nakinig lang siya, kung sana. Pero siya, kagaya ng marami, hindi nakikinig. Kailanman hindi nakikinig. Kinikilala ng ating Panginoong Hesus sa mga ganitong klase ng tao. Ang tawag sa mga ito, sila yung mga hindi handa o yung mga unprepared. At ang sabi niya sinabi niya, wala silang alam sa mga susunod na mangyayari. Hindi naman sila galit o rebelde sa Diyos, ngunit sila ay bulag. Hindi nila nakikita ang pagbaba ng araw. Sila din ay mga bingi. Hindi nila narinig ang hampas ng mga alon. Nagpapadala ng alon ang ating Panginoon upang ating marinig. Problema sa buhay, narinig mo ba? Namatayin ng mga mahal sa buhay, narinig mo ba? Sakit sa kabila, narinig mo ba?
Narinig mo ba ang mga alon ng buhay? Ang gusto ng ating Panginoon, Jesus, tayo ay maging handa. Amen? Walang nakakaalam kung kailan ang muling pagbabalik. Hindi ang mga anghel, ni ang anak ay di alam. Ang ama lamang ang nakakabatid. Ang kanyang mensahe ay hindi maitatanggi. Si Jesus, ang ating Panginoon, ay babalik. Ngunit walang nakakaalam kung kailan. Kaya dapat tayo ay maging handa. Ito yung mga mensahe na pinarating sa atin ng ating Panginoon sa kanyang mga salita, sa kanyang mga talinhaga. Sa talinhaga ng Berhen, sa talinhaga ng mga talento. Ito yung mensahe na dapat nating tandaan, ngunit palagi nating kinakalimutan. Alam niyo mga kapatid, wala rin akong ganong alam tungkol sa Kastilyong Buhangin. Pero yung mga maliit na batang paslit na yun, alam nila. Panoorin natin sila, pagmasdan natin sila, at matuto tayo sa kanila. Simula nang magtayo, at gamitin natin yung puso ng mga bata na paglubog ng araw, pagtaas ng alon, pumapalakpak, sumasaludo sa proseso ng buhay. At ang maganda, humahawak sa kamay ng kanyang ama at umuwi. Dalawang builders, dalawang arkitek, dalawa ring kastilyo. Marami silang pagkakapareho. Makikita ang walang saysay tapos pinapaganda. Pareho silang walang kapaguran, masipag at matyaga. Pareho silang determinado. At sa huli, parehong kastilyo ay babagsak. Parehong darating sa wakas ng kanilang pinagpaguran. Kaya nga, if we look at our lives, we are building castle. What castle are you building? A home? A career? A family? A relationship? Tayong lahat ay nagtatayo, ngunit lahat ng ito ay guguho din. Sabi nga sa Hebreo chapter 9 verse 27, destined to die once, then judgment. How would you feel if God take your castle tomorrow? Ano mararamdaman mo kapatid pag kinuhanan ng Panginoon ang iyong kastilyo? Araw-araw nakakakita ka ng tao para bang ang mundong ito ay hindi na mawawala. Para bang permanente na sila dito. Sorry, hindi ito permanente. Nakakakita tayo ng mga tao na kung magbuhos ng oras at pagod at talaga namang effort, para bang ang buhay dito ay hindi na matatapos. Sorry, ang lahat dito ay may katapusan. Nakakita na kayo ng mga taong bilib na bilib sa kanilang mga sarili at nagawa at para bang hindi na nila maiwan ang kanilang mga ginagawa. Sorry, iiwan nyo din yan, kapatid. Diba sabi nga sa Matthew 16:26, what good will it be for a man if he gain the whole world yet forfeit his soul? Or what can a man give in exchange for his soul? Verse 27, for the Son of Man is going to come in his Father's glory with his angel, and then he will reward each person according to what he has done. Ask yourself mga kapatid, excited ka ba sa verse 27? God will reward each person for what he has done. Yes, we might get rich. Pwede tayong yumaman. Pero paano naman ang ating kaluluwa? We might get rich, but what about our soul? And mga kapatid, the best castle or the best kingdom we can build on earth is God's kingdom. Diba? The work that will last is the work that He has called us to do. Yun yung gawain na magdalas. Yung gawain na kung saan niya tayo tinatawag. Kaya kapatid, are you busy with your work? Hindi masama. But be sure
that you are doing the work that will last. You're doing the Lord's work. Maraming bagay sa mundo ang nakakalito. Confusing pagkatapos mo manood ng laban na nakaraan, nanonood ako ng laban ng mga boxing. So, sa napanood ko yung laban ni Pacquiao at kay Bradley. Tapos, alam mo yun, expected mong siya panalo. Tapos, narinig mo pala si Bradley. Sabi, what? Bakit nagkaganon? Di natin maintindihan bakit ganun nangyari. You know, ang buhay ng tao ay parang laban ni Pacquiao Nakakalito. Minsan parang ang nangyayari ay walang sense. Ginagawa mo na nga lahat, pero wala pa rin. Nasa iyo na nga ang lahat. Akala mo yun na ang makapagpasaya sa'yo. Pero parang parang kulang pa rin. May kahulugan pa ba ang buhay ng tao? O hintayin na lang natin na patapos yun. Yun na yun. You know, kapatid, ang buhay ng tao ay puno ng confusion, frustration, disappointment, unmet expectation, lack of purpose. Ano ba ang purpose natin? Ano ba yung meaning ng ating buhay? Ito yung feeling na makikita natin sa sumulat sa mga ngaral, sa libro ng mga ngaral, sa aklat ng mga ngaral. Sabi niya sa simula at sa dulo ng aklat, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Ang keyword dito ay Hebel. Walang kabuluhan. Dalawang beses inulit ito sa verse 2 pa lang. At halos 30 times sa buong aklat. Ginagamit din ang salitang ito para tumukoy sa hangin o usok o bula o mga bagay na bigla rin nawawala o walang kabuluhan. Kaya kasabay ng salitang ito ay expression na parang humahabol sa hangin. Chasing after the wind. Nakita kong walang kabuluhan ng ginagawa ng mga tao rito sa mundo. Parang humahabol sa hangin na uwi sa lahat sa wala. Sabi sa chapter 1 verse 14. Lahat ay walang kabuluhan. Nasa simula at sa dulo ng aklat ng ito na ang ibig sabihin, gusto niyang patunayan to, na gusto niyang ipakita na sa buhay ng tao, we are pursuing meaning, fulfillment, and satisfaction. Hindi tayo conscious dito, pero ganun na ginagawa natin. Lalo na yung mga tatay na nasa midlife crisis. At ang mga kabataan, darating din sa punto na tatanungin nila, para saan nga ba ang ginagawa ko? Bakit ba ako nag-aaral? Bakit ba kailangan gawin ko pa ito? Gawin ko iyon? We are pursuing the meaning and happiness of life. Sinusubukan natin at hinahanap natin kung anong bagay sa mundong ito ang makakapagbigay ng kabuluhan sa buhay natin. We pursue meaning and pleasure. Kung ano ang makakapagbigay sa atin ng kasiyahan, gagawin natin. Diba? Hindi ka na masaya sa mo, maghahanap ka ng iba para maging masaya. O hindi ka man o kung hindi man, dadaanin na lang sa mga barkada, inuman bisyo. O kung matanda ka na, bibili ka na ng rest house, lilibangin ang sarili mo sa halaman, sa pagkatanim. O kaya naman, sisikapin mo magkaroon ng masayang pamilya. O kaya naman, dadaanin sa tawanan o entertainment kahit na may mabigat na problema sa buhay. Sabi nga ng mga ngaral, sabi sa mga ngaral, sa libro ng mga ngaral, sinabi ko sa aking sarili, pumarito ka ngayon, susubukin ko ang kasayahan, magpakasarap ka, ngunit ito rin ay walang kabuluhan. Chapter 2 verse 1. We pursue meaning in popularity. Iba na yung sikat, tulad ni Pacquiao, tinitingnan ng tao, iniingatan natin ang pangalan, na ayaw nating may masabi masama sa pamilya natin, parating sa church, nagpapakasipag, para mapunan ng iba na mabuti lingkod ng Panginoon. Ang iba, pangarap makasali kung sa mga contest. Diba? Sa American Idol, kung hindi man sa mga school contest. Okay, pagbubutihin yung pag-aaral para maging valedictorian o maging top notcher sa board exam. May mga bagay ba na sabi tungkol dito? Tingnan mo, ito ay bago. Ganyan nga yan. Nauna pa sa ating kapanahonan ng taong
ang mga tao noong una ay hindi naalala ni nagkakaroon ng alaala pa man tungkol sa mga tao nung susunod pagkatapos nila. We pursue in success in work. Siyempre dapat masipag sa pagtatrabaho para may promotion, maragdagan ng sweldo. Kung di man mapupuna ang gawa mo sa bahay, dadaanin na lang sa opisina kasi mas mapapansin pa ng boss mo at sinasabing good job. Lahat sinusubukan mo gawin para maging successful ka sa trabaho. Nang magkagayon na para pag magkaganon ay minasdan ko ang lahat ng ginawa ng aking mga kamay at pagpapagal sa aking ginugol sa paggawan to at muli lahat ay walang kabuluhan at pakipaghabulan sa hangin, walang pakinabang sa ilalim ng araw. Chapter 2 verse 11. Sapagkat lahat ng kanyang araw ay puno ng sakit at ang kanyang gawa ay pagdaramdam at pati sa gabi ay hindi nagpapahinga ang kanyang isip, ito man ay walang kabuluhan. Sabi sa chapter 2 verse 23. We pursue meaning in money. Siguro kung marami kang pera, mas masaya, mas fulfilled. Kaya trabaho ka ng trabaho. Kung mas mabilis siya yaman, mas maganda. Kung ano-ano mga networking, business ang susubukan, may magandang offer sa ibang bansa, bakit nga naman hindi sasamantalahin? Kung makakapas sa interview, siyempre kalooban daw ng Lord. At kung medyo naiinip na at hindi pa rin mayaman, makataya nga minsan sa loto. At sakaling answered prayer kuno, muli kang makakita ng walang kabuluhan sa ilalim ng araw, isang taong nag-iisa, walang anak o kapatid man, gayman walang wakas ang kanyang ang lahat niyang pagkapagod at ang kanyang mga mata ay hindi nasisiyahan sa kayamanan, kaya't hindi niya tinatanong para kanino ako nagpapagod at pinagkakaitan ko ang aking sarili ng kasiyahan. Ito man ay walang kabuluhan at malungkot na bagay. Sa chapter 4 verse 7 to 8, di ba? Siya umiibig sa salapi ay hindi nasisiyahan sa salapi. O siya mang umiibig sa kayamanan na may pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. Chapter 5 verse 10. We pursue meaning in wisdom. Hindi naman pera ang mahalaga. Ang mahalaga yung marunong ka sa buhay. Alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Ano ang di dapat gawin. Kaya ang aral ka ng aral eh. Kahit anong training o seminar, kailangan nandun ka, active ka, attend ka. At kung may makita kang ibang taong mali-mali ang desisyon na ginagawa sa buhay na, piling mo mas marunong ka pa sa kanya, mas magaling ka pa siya kaysa sa kanila. Sino nakakaalam kung kung siya ay magiging isang pantas o isang hangal. Gayunman ay mamumuno siya sa lahat ng aking pinagpaguran o sa aking ginamitan ng aking karunungan sa ilalim ng araw. Ito man ay walang kabuluhan. Sapagkat kung minsan ang taong gumagawa ng may karunungan, kaalaman o kakayahan ay iwan ang lahat upang pakinabangan ng mga taong hindi nagpagod para rito. Ito man ay walang kabuluhan at malaking kasamaan. Chapter 2 verse 19 and 21. We pursue meaning, life's meaning in good works, religion. Siyempre para maging maginhaw at masaganang buhay, dapat religyoso ka, dapat kisimba, sumusunod sa mga utos ng Diyos, nagigilty ka kung hindi ka nakasimba o nalilate ka sa padating, feeling mo wala kang silbi kapag wala kang ginagawa sa ministry, kailangan full time ka sa ministry para maging fulfilled ka at mapalakpakan ng Diyos. Mayroon walang kabuluhan sa nangyayari sa lupa na may matutuwid na tao na sa kanila ay nangyayari ang ayon sa gawa ng masama at may masamang tao na sa kanila ay nangyayari ang ayon sa gawa ng matuwid. Aking sinabi na ito man ay walang kabuluhan. Chapter 8 verse 14. We pursue meaning in long life. Iyanin mo nga naman ang pera, magandang trabaho, masayang pamilya, kung sandali lang naman ang buhay mo. Kaya lagi ka nag-exercise, nag-aerobics, vegetable dapat ang kakainin. Lahat ng mga narinig mo sa komersyal may tatak na healthy, organic o herbal, sinusubukan mo, iwas ka sa bisyo, sigarilyo at alak, kasi ayaw mo nga naman mapadali ang buhay mo. Sapagkat ang kapalaran ng mga anak ng tao at ang kapalaran ng mga hayop ay magkatulad. Kung paano mamatay ang hayop, mamatay din ang tao. Silang lahat ay may iisang hininga. Ang tao ay walang kalamangan sa hayop sapagkat lahat ay walang kabuluhan. Chapter 3 verse 19. Darating ang araw na manginginig ang iyong mga bisig at manghihina ang iyong mga tuhod, kapatid.
Hindi ka na makakanguyang mabuti kasi kurang na yung ipin mo eh. At ang labo na rin ng iyong paningin. Ang tenga mo hindi na makakarinig, puputi na ang iyong buhok. Sa bandang huli, pupunta ka sa iyong tahanang walang hanggan. At marami magluluksa sa iyo. Chapter 12 verse 3 to 5. Yun yung nangyari kay King Solomon's Project. Lahat ay walang kabuluhan. Lahat. Totoo ba yun? Meron kang pwedeng gawin isang taong halimbawa nakita mong sa kabila ng pagpupursigi niyang yumaman o humaba ang kanyang buhay na uwi din sa wala eh. Pero wag tayong lumayo pa. Tingnan na natin ang buhay ni Hari Solomon. Mayaman. Marunong, maalam, sikat. Mahabang buhay. Lahat ng ikasisiya niya nakuha niya. At relihiyoso rin siya. Pero saan nauwi ang buhay niya? Tingnan natin ang kwento nito. Sa unang Hari chapter 9 verse 9 hanggang 11. Unang Hari 9 hanggang 11, chapter 9 hanggang 11. Pagkatapos may talaga ang templo para sa Diyos, nagpakita uli ang Diyos kay Solomon at sinabi, narinig ko ang iyong hiling. Palagi kong iingatan ang templong ito kung ikaw ay magiging tapat sa akin tulad ng iyong amang si David. Laging may maghaharing mula sa iyong angkan. Pero kung kayo itatalikod sa akin, papaalisin ko kayo sa lupaing ito at itatakwil ko ang templong ito. Pero bukod pa sa templo, sa pinagtrabaho ni Solomon ng mga tao, para sa iba pa niya, pinapatay yung mga proyekto sa Jerusalem, sa Lebanon, at sa lahat ng mga lupaing sakop niya. Nagpatuloy pa rin si Solomon sa paghahandog at pagsamba sa Diyos. Nang marinig ni Sheba ang katanyagan ni Solomon, pinuntahan niya ito at marinig ang kanyang karunungan. Napahanga siya kay Solomon. Totoo nga, nabalitaan ko. Ang karunungan at kayamanan mo ay higit sa mga narinig ko. Tumanggap siya ng 5 tuniladang ginto mula sa Rina. At taon-taon may dumarating 23 tuniladang ginto para kay Solomon. Halos lahat ng ginamit ni Solomon ay pinagawa niyang yari sa ginto. Walang sinumang hari sa mundo makakapatay sa karunungan at kakayahan ni Solomon. Sikat na sikat siya sa buong mundo. Ginamit ni Solomon ang kayamanan niya para bumili ng 14,000 na karwahe, 12,000 sa Ehipto. Ginamit din niya ang kapangyarihan niya para magkaroon ng 1,000 dayuhang babae. Inibig niya ang mga ito na naging dahilan para malayo siya sa Diyos. Bukod kay Yahweh, Diyos ng Israel, sumamba din si Solomon. Sinamba niya rin ang mga Diyos-Diyosa ng mga Moabita, Amonita at mga taga-Sidon. Dahil dito, nagalit ang Diyos sa kanya at sinabi, hindi ka nakinig sa mga babalak ko sa iyo. Dahil dito kukuhanin ko ang kaharian sa iyo. Pero hindi ko gagawin sa panahon mo kundi sa panahon ng anak mo. At pagtitira ko ng isang angkan para sa lahi mo, alang-alang sa aking lingkod na si David. Pinahihintulutan ng Diyos na labanan siya ng mga hari sa ibang bansa, pati sariling niyang tauhan na si Jeroboam na pinamahala niya sa mga trabador niya ay kinalaban siya. Napalabas ito sa Jerusalem ng lubong si Jeroboam ng propeta na pangalan ay Ahiya. Hinubad ng propeta ang damit at niyati niya sa 12. Kunin mo ang 10 piraso dahil ibibigay sa iyo ng Diyos ang 10 angkan ng Israel at ikaw maghahari. Magtitira lang ako ng isang lahi para kay Solomon. Dahil dito pinagsikapan ni Solomon na patayin si Jeroboam. Pero tumakas ito tumira sa Ehipto hanggang mamatay si Solomon. 40 taong naghari si Solomon sa Israel. Namatay siya, nilibing at pinalitan ng kanyang anak na si Rehoboam. Ano nangyari? Ano nangyari kay Solomon? Hindi ba't nasa kanya na ang lahat ng inaasam ng tao? Diba? Karunungan, kayamanan, kasikatan, haba ng buhay. Yung kanyang impluensya sa bansa niya ay sobrang laki. Kahit sinong babae na magustuhan niya, nakukuha niya. At kung sa tingin naman talagang napakagwapo, macho daig pa. Si Pacquiao, mayaman na mayaman siya. Daig niya pa si Bill Gates at si Henry C. Hinahangaan siya ng marami. Mataas ang kanyang popularity rating sa buong mundo. Pero problema, hindi siya nakinig sa Diyos.
money, popularity, power, earthly pleasure are gift of God for us to enjoy and use this for His glory. But ano ginawa ni Hari Solomon? He enjoy it for his own glory. Kahit na may warning na sa kanya na salita ng Diyos at nagpakita ang Diyos sa kanya para balaan siya. Pero ano ginawa niya? Hindi siya nakinig. Kung babalikan natin ang aklat ng Job, makikita natin itinuturo ng Diyos sa atin ang kahulugan at kabuluhan ng buhay. Kung kukuhanin niya ang lahat sa atin, ang mga kastilyo natin sa buhay, kabaltaran naman dito sa buhay ni Solomon at ng mensahe sa mga aral. Matututunan natin ang kabuluhan at kahulugan ng buhay sa oras naman na nasa atin ang lahat at nasabi natin everything is meaningless. Balik tayo sa mga aral. Bakit niya sinasabing walang kabuluhan lahat? He is saying it from a certain perspective. Dapat malaman natin to para hindi tayo malito. At baka akala natin kinokontra nito ang tuturong salita ng Diyos. Ang mga salitang paulit-ulit din binabanggit sa aklat na ito at nagsilbing clue para maintindihan natin ang mga salitang sa ilalim ng araw. Sa gayon, kinamuhian ko ang buhay sapagkat ang ginawa sa ilalim ng araw sa mundong ito, sa ibabaw ng lupa ay mapanglaw sa akin, sapagkat lahat ay walang kabuluhan at pakipaghabulan sa hangin. Kinamuhian ko ang lahat kong pagpapagal na aking ginawa sa ilalim ng araw. Yamang marapat kong iwan sa tao ang nasusunod sa akin. Lost chapter 2 verse 17 to 20. Sinasabi ng sumulat ng libro nito, ng aklat na ito, na he was speaking from a perspective of someone who is living his life under the sun. At ito yung buhay ng wala ang Panginoon sa iyo. Ito ang buhay ng isang taong ang kaisipan ay umiikot lang sa mga bagay sa mundong ito. Ano ito? Sa pera, sa trabaho, sa mga kasiyahan, sa sariling gawa. Maaaring maniwala siya sa Diyos. Nagsisimba, naghahandog, gumagawa ng mabuti, pero wala ang Diyos sa sentro ng buhay niya. Nasa gilid lang, kumbaga sideline lang ang Panginoon. Palamuti lang. Ito ang malaking pagkakamali ni Solomon. Ito rin ang maraming pagkakamali ng mga tao sa mundo. That our life without God is meaningless. Life without God at the center of our life is nothing, baliwala, walang kabuluhan, mauuwi lang din sa wala. Diba? This is life with God at the center. Ang Diyos ang nagbibigay kahulugan sa buhay ng tao. Ang Diyos ang layunin, ang mithiin ng buhay. Ito ang buhay na kinikilala ang Diyos. Na ang Panginoon dapat in the beginning, the middle, and the end of our existence. God is our Creator. Remember also your Creator in the day of your youth, before the evil days come and the years draw near, of which you will say, I have no pleasure in them. Sabi sa mga ngaral, chapter 12, verse 1. May Diyos na lumikha sa atin at nabubuhay tayo para sa Kanya. Hindi para sa sarili natin. Para sa walang hanggang buhay. Hindi para sa pangsamantalang buhay dito sa mundo. He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity into man's heart, sabi sa chapter 3 verse 11. Kaya masasabi natin walang kwenta ang mga bagay sa mundong ito because we are created for something more, something greater and eternal. God as the giver of the gift for us to enjoy. Walang mabuti sa tao kundi ang
kumain at uminom at magpakaligaya sa kanyang pinagpaguran. Nakita ko na ito ay mula sa kamay ng Diyos, sapagkat sinong makakain o sino makakapagtaglay ng kagalakan na hiwalay sa kanya. Chapter 2 verse 24 hanggang 25. Tingnan din natin ang chapter 5 verse 18 to 20. Ang lahat ng bigay sa atin ng Diyos sa mundong ito ay regalo galing sa Kanya. Dapat i-enjoy natin sa paraang nagbibigay ng karangalan sa Kanya. Kaya ang sabi nga, di ba, sa unang Korinto chapter 10 verse 31, whether you eat or drink, or do your laundry, or buy a car, or watch a movie, whatever you do, do it all for the glory of God. Amen? Nagkaroon lang ng kabuluhan ang lahat ng bagay kung ang lahat ng bagay na ginagawa sa karangalan ng Diyos. Ito man ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Mapasok yung mga confusion, frustration, disappointment, sense of meaningless in life. Bakit? Dahil sa pagpasok ng kasalanan, sa pagsuway din na Eva at Adan. Ang ganda ng mga bigay ng Diyos sa tao, sinira natin, sinuway natin siya. God as our judge of the last day. Ang alabok ay babalik sa lupa na gaya ng una, at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. Chapter 12 verse 7. Ang kahulugan ng buhay, isang tamang relasyon sa Diyos, may takot o paggalang sa Kanya, sumusunod sa mga utos niya, sinisikap na siya lamang ang mabibigyan ng karangalan. Di ba? Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay marinig. Matakot ka sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Chapter 12 verse 13. Life without God at the center is nothing. But with God at the center, life is beautiful. Life is meaningful. Life is enjoyable. Kahit na may mga disappointment, di ba, sa buhay natin. Sabi nga ng I thank God. Kahit disappointed ka pa sa mundo, sa mga decision ng mga tao sa iyo, sa nakapaligid sa iyo, i-accept natin. God has a better plan for us. May mga bagay na parang walang sense na nangyayari, pero kung makikita natin ang bawat bagay in the light of the big picture sa buong kabuuan of God's story, hindi man natin maintindihan lahat, alam ng Diyos, at siya ang marunong sa lahat. Ipapagbayan natin sa Kanya ang lahat. That's life with God at the center. Kaya nga bilang mga tatay, magandang makita mga anak natin na hindi ang life is meaningless, kundi with God, life makes sense. Diba? We need to live a life with God at the center. Kapatid, saan ba umiikot ang buhay mo ngayon? Alam natin ang buhay natin ay dapat nakasentro sa Diyos. Pero alam din natin that we all have sinned and fall short of the glory of God. Diba? Romans 3:23, we find our own meaning to meaninglessness, our own solution to life's problem, our own way to happiness, to life's sadness. There's life under the sun. There's also life above the sun. Pero alam natin, we cannot go there on our own. Lahat ng subukan natin, kulang pa rin. Pati mabuting gawa natin, parang maraming basahan lang sa harap ng ating Panginoon. Kaya nga mas maintindihan natin ang mga rals, ang libro ng mga rals, kung lalabas tayo sa aklat na ito, titignan ang ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. Look at the cross. Isipin nyo, mga disciple niya, ina-expect darating ang ganap na paghahari ng Diyos, tapos makikita nila nakapako si Jesus. Di ba nakakalito? Di ba parang senseless? Di ba parang meaningless? Oo. Di natin maintindihan. Pero ang alam natin sa krus na iyon, dinila ng ating Panginoong Jesus ang mga kasalanan natin. Kasama ang mga pagkukulang natin, mga disappointment, mga frustration. Para ano? Para maibalik sa atin ang kahulugan ng buhay, isang malapit na relasyon sa Diyos na di natin magagawa sa sarili natin.
The message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, sabi nga ng Panginoon, dumating ako upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap. Diba? Sabi ganap, may kabuluhan, may kahulugan, hindi sayang. Sa 1 chapter 10 verse 10, this is life through the Son, with Jesus at the center. Mawala man sa iyo o nasa iyo man ang lahat ng mundong ito, masasabi mo si Jesus lang ang kailangan mo. Amen? Samahan niyo ako sa panalangin. Ama namin Panginoon, maraming salamat Panginoon sa iyong mga salita na nawa Panginoon, ito po ay tumino sa aming mga isipan, sa aming puso at mapamuhay po namin Panginoon sa aming araw-araw na buhay, na ang buhay namin dito sa lupa ay walang kabuluhan kung wala kayo sa buhay namin. Dahil kayo lamang ang dapat maging sentro ng aming buhay, na lahat ng aming ginagawa ay para sa kapurihan po ninyo Panginoon. Lord, maraming salamat po sa mensahe mo ngayong umagang ito. Maraming salamat Panginoon sa aral na ituturo mo sa bawat isa. Nawa Panginoon, may pamuhay namin to sa aming araw-araw na buhay dito sa lupa. Maraming salamat Panginoon. At ang lahat ng ito ay tataas namin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen.